Ang ngalan ni inay ay Eva Marie Kane. Ng kanyang kabataan, siya ay magiliw at aktibo. Huwarang ina. Nagpalaki ng 4 na anak, mabait, tunay na mapagmahal. 76 na taon si inay nang desisyonan kong ilapit siya sa akin. Naging lagalag, tulad ng karamihang may Alzheimer. Di makapagpigil ng pag-ihi, nawala ng boses. Halos di masambit ang oo o hindi. Muli akong nagpasya. Dinala ko si inay sa isang bahay sa Sacramento na natili roon ng 32 araw hanggang mamatay. Di ako makapaniwalang siya'y namatay sa Alzheimer. Di ako naniniwalang siya'y namatay sa katandaan. Si inay ay namatay dahil sa uri ng pag-aarugang tinanggap niya sa nursing home sa loob ng 32 araw. Nais ko nang umuwi. Isoli niyo sa akin ang susi ko. Gusto kong umuwi. Ibigay mo. Ibigay mo ang susi ko. Gusto kong umuwi. Akin na ang susi ko. Kinuha mo ang susi ko. Akin na. Pauwiin mo ako. Hindi. 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 Pabayaan niyo akong umuwi. Gusto ko na lumabas dito. Nais ko nang umuwi. Ilabas niyo ako dito. Bilang isang inatasang reporter ng Elder at Dependent Adult Abuse, ikaw ay nasa isang tanging posisyon. Ikaw ang taong pinagtiwalaan ng pangangalaga sa ilan nating pinakamahinang mamamayan. Higat sa lahat, tungkulin mong proteksyonan ang mga taong ito laban sa mga abuso sa kanila. Ang pang-aabuso o pagpapabaya ay iligal at hindi dapat maging bahagi ng caregiving. Iniuutos ng batas ng California ang pagsasanay na ito upang higit mong maunawaan ang iyong tungkuling legal at maibigay ang pagkalinga sa mga residente. Kailangan ko ng kaunting tulong dito. Kaunti lang. Huwag niyong alisin ang buton ko. Huwag niyong tanggalin ang buton ko. May mga krimeng tahimik, krimeng tago, krimeng pumipinsala sa milyon-milyong biktima at pamilya. Para sa proteksyon ng elders at dependent adults, iniutos ng California law na ilang piling individual ay maging inatasang reporter ng mga pang-aabuso sa kanila. Marami ang hindi nakaalam na sila ay inatasang reporter ng batas upang mag-ulat ng mga ito. Ang mga taong tumatawag sa amin ay mga nag-aalala sa kapanganan ng mga residente. Ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan at ito ay totoo sa kasong ito. Kung di mo alam na dapat ka mag-ulat, sasabihin kong dapat sana'y alam mo. Napakaraming training para dito. Tungkulin mong alamin kung ano ang batas at maging responsableng reporter. Bilang inatasang reporter, personal mong tungkuling legal ang mag-ulat ukol sa mga pang-aabuso sa mga elders at dependent adults. Sa ilalim ng batas, ang tungkuling mag-ulat ay personal o individual. Kung may patakaran ang iyong fasilidad na ikaw ay mag-report sa isang taong inatasan upang tumanggap ng iyong ulat, yan ay mabuti. Maaari magkaroon sila ng anumang uri ng patakaran sa pag-uulat. Huwag lamang ito ay makahadlang sa personal mong tungkuling legal na mag-ulat. Kung ang insidente ay hindi naiulat, ikaw na may obligasyong mag-ulat ay malalagay sa gulo. Ikaw ay maaring ihabla. Lahat ng empleyado ng mga facilities ay natasa mag-ulat ng anumang pang-aabuso. Ikaw man ay isang janitor o cook na nagkataon lamang na lumalakad sa mga pasilyo at di sadyang makasaksi ng pang-aabuso. Tandaan na bilang isang inatasang reporter, dapat ka mag-ulat kung ikaw ay napagsabihan ng elder o dependent adult. Ikaw ay nakapansin o may nalalaman sa isang insidente ng pang-aabuso. Ikaw ay may makatwirang hinala na ang insidente ay pang-aabuso. Sa madaling salita, ikaw ay natasang reporter at iyong personal at legal na tungkulin ang iulat ang lantad o inakalang insidente ng pang-aabuso. Dito ka muna habang inaayos ko ang silid mo. Okay ka ba?
Dapat mong malaman bilang inatasang reporter ng elders o dependent adults na may kapansanan ay protektado ng California Mandated Reporter Law. Kasama sa pisikal na pang-aabos ang paghampas, pagkagat paninipa, pananampal, pangungurot, paghala, incest, sodomy, pagkakait ng pagkain at inumin. Abusong pisikal din ang anumang di makatwirang pagpigil sa pamamagitan ng pisikal o kimikal na paraan, sobra o kulang na dosage ng medikasyon, pagkait ng medikasyon. Mga indikasyon ng abusong pisikal, di pangariruang galos, sugat sa balat, pasa o latay. Gayon din ang mga epekto ng pagkagat, paghiwa, pagkurot, pagpiray ng mga paa, paso, paltos, punit o dugo ang damit na panloob. Maraming kaso ng abusong pisikal ang aming inuusig. May isa na sangkot ang isang empleyado sa facility. Hinambalos ng nasabing empleyado ang pasyente na naghayag ng kaso sa isa pang empleyado na siya namang nag-report sa amin. Naging daan ito upang kami makapagsakdal. Ang pagpapabaya o neglect ay isa pang uri ng abuso tulad ng kakulangan sa pagtulong para sa personal na kalinisan o pagsisilbi ng pagkain sa pasyente. Kakulangan na angkop na medical care, proteksyon sa residente mula sa mga health at safety hazards ay sakop din ng pagpapabaya. Narito mga indikasyon ng pagpapabaya. Maraming kasuotan o gamit di ginagamot sa sakit sa balat, butlig, napabayang bed sores, pagkatuyo o dehydrasyon, malnutrisyon, kulang sa kalinisan sa katawan, kakulangan sa pagbibigay ng ngipin at pustiso gamit sa pandinig, salamin sa mata at medikasyon. May isang kasong ang pasyente ay dumanas ng pagkatuyo o dehydration sanhi ng pagkabilad sa matinding init. Isang kawani ang nag-ulat ng pagdaing ng mga biktima. Alam nilang mali, alam na ito ay pang-aabuso at dahil diyan, kumilos ang batas at ang emergency medical teams. Nang ito'y naiulat, napadali ang pagtigil ng paghihirap ng Di ko alam kung ilan pang pasyente ang magdurusa kung ito'y dinaampat. Seryoso din ang pang-aabusong pinansyal tulad ng ibang uri ng pag-abuso. Maaaring mawala ng biktima ang kanyang kaginawan at kaligtasan at maging dahilan ng tuluyang pagkaaba. Mga palatandaan ng pagkawala ng mga papeles o checkbooks, staff members na kunway tumutulong sa paggamit ng credit cards at ATM withdrawals, pagkawala ng mga bagay o kasuotan, paggamit sa mga personal na pag-aari ng pasyente, mga bills unpaid kahit may pondo. Hawak ko ang kaso ng isang babaeng elderly, residente sa isang long-term care facility. Pinayagan niyang magkas ng tseke ang empleyado. Nang tanggapin niya ang kanyang statements of account, natuklas ang mas maraming transaksyong naganap na hindi naman niya pinahintulot. Nagtapat ang biktima sa isang kawani na siyang nag-ulat sa amin. Nalutas ang kaso dahilan sa maagap na report ng inatasang reporter. Ang pagtupad sa tungkuling legal ang nagpakilos ng batas. Ang biktima tumanggap ng hustisya. Ang suspek ay inaresto. Iba pang uri ng pang-aabusong dapat maiulat ay pagbubukod, ang paghadlang sa pasyente na makatanggap ng sulat, tawag sa telepono at kontak sa pamilya at iba pang kaanak. At pag-abandona o tuluyang pag-iwan sa elder at dependent adult. Isa pang uri ng abusong dapat malaman ay ang tinatawag na resident-to-resident abuse. Ang uring ito ay nagaganap kapag ang isang residente ay nananakit sa kapwa residente. Maging ito ay mental, pisikal, o pinansyal na pang-aabuso. Tulad ng iba pang uri ng pang-aabuso sa elders, ito ay illegal at dapat naiulat sa kinaukulan. Ang staff sa facility ay nag-aatubiling mag-ulat ng abusong gawa ng residente sa kapwa residente dahil hindi nila alam na dapat itong ipaalam. Akala nila ang abusong dapat lamang i-report ay yung kawani ng facility o miyembro ng pamilya na nang-aabuso sa pasyente. Kadalasan, ang mga pasyenteng ito ay mahihina. Marami silang isyung medikal. Itinutulak, iniuhulog sa kama, sa paliguan at iba pang tulad niyan na maaaring kumitil sa buhay. Ang puntong ito ay dapat pagkukulan ng pansin ng staff kapag may resident-on-resident abuse. Tandaan na lahat ng residente sa inyong facility ay protektado ng Mandated Reporter Law ng California. Ang abuso anumang uri, intentional man o hindi, ay illegal at nararapat na iulat.
Ginang Russell, ang hapunan ay sa loob ng 15 minutos, okay? Akin na muna ang cellphone mo at nang maingatan. Hi, kumusta na? Anong lagay ng panahon? No way! Totoo? Bilang isang inatasang reporter, mahalagang tandaan na ang tanging tungkulin mong legal ay mag-ulat. Hindi ka investigador, hindi ka huwes. Ang pag-uulat ay yung personal na tungkulin at hindi maring ipasa kanino man. Ikaw ay individual na reporter at may tungkuling gumawa ng ulat. Hindi maaaring umasa ka sa iyong supervisor o administrador para gumawa ng report. Ikaw pa rin ay mananagot kapag di ka nag-ulat. Uusigin pa rin kita. Kahit na may patakaran ng iyong fasilidad na nag-uutos na magulat ka muna sa iyong supervisor o administrador, hindi ka pa rin ligtas sa iyong tungkuling legal bilang inatasang reporter. Ang supervisor, administrador o iyong amo sa anumang kahulugan ay di ka maaaring pag-utusang huwag mag-ulat ng anumang usaping pang-aabuso. Ano man ang kanilang regulasyon, ikaw ay mayroong tungkuling upang mag-ulat. Di ka nila maaaring hadlangan. Kung ginagawa nila ang gayon, sila'y lumalabag sa batas. Dapat kang mag-ulat kung ang residente ay nag-report sa iyo ng pang-aabuso. Ikaw ay nakasaksi o may alam na nangyaring pang-aabuso. May makatwiran kang hinala na may naganap na abuso. Ang makatwirang hinala ay ang iyong payak na kaisipan na isang abuso ang naganap. Naniniwala ba ako na ang abuso ay naganap? Ito ay maaaring isang mong masiding pakiramdam. Kung pinag-iisipan mo ito, kung ito'y dapat mong iulat, ang tamang sagot ay laging oo. Sapagkat kung pinag-ukulan mo ito ng pag-iisip, may makatwiran kang hinala na may naganap na abuso. Ang proseso ay simple lamang. Una sa lahat, tumawag sa ombudsman o lokal na tagapagpatupad ng batas. Sino mang nakasaksi ng pang-aabuso o may makatwirang hinala na ito'y nagaganap ay dapat tumawag agad sa telepono. Ang mga numerong tatawagan ay nakapaskil sa mga facilities sa iba't ibang lugar. Tumawag sa inyong local na law enforcers o sa ombudsman. Ang unang ulat sa telepono ng inatasang reporter ay isang maikling proseso. Iulat ang ngalan ng fasilidad, ang biktima, kung may alam silang empleyadong sangkot dito, ang uri ng report, oras at araw ng pagkakaganap. Matapos ang tawag sa telepono, kailangan i-fill out ang SOC 341. Meron kang 2 working days upang gawin ito. Ang dokumentong gagamitin mo ay ang SOC 341. Ang iyong fasilidad ay may mga kopya ng SOC 341 na dapat nilang siguraduhin iyong magagamit. Pati ang iyong local long-term ombudsman ay may kopya at maaari niyang sagutin ang anumang tanong mo. Lahat ng impormasyon sa SOC 341 ay mahalaga. Tuunan mo ng maingat na pansin ang Section A, impormasyon tungkol sa biktima. Ang biktima ay di kailangang makabahagi sa pag-uulat. Maaari magkaroon ng higit sa isang biktima. Sa Section B ay kinikilala ka bilang taong gumawa ng pag-uulat. Tandaan, ang tatanggap ng impormasyong ito ay yun lamang mga taong otorisadong tumanggap ng iyong report. Ang Section D ay impormasyon ukol sa uri ng pang-aabuso. Gamitin mo ang iyong best judgment ang pagtukoy mo sa uri ng pang-aabusong naganap. Ang Section E ay laan para sa iyong mga komentaryo at obserbasyon. Itala ang mga tanda ng pang-aabuso at pagpapabaya. Isama mo rin ang mga natatanging gawi at mga pahayag ng biktima. Ang Section G ay talaan mo ng ibang taong may alam sa insidente, sa biktima sa pang-aabuso. Kinikilala sa Section H ang inaakalang suspect ng pang-aabuso. Ilahad mo ang lahat mong nalalaman. Kinikilala sa Section I ang petsa at kung kanino mo binigay ang ulat sa telepono. Kailangan mong itala ang pangalan ng taong binigyan mo ng report. Ang dokumentong ito ay laging dapat nakahanda sa mga facilities. Sakaling sila'y wala nito, titiyakin naming magpadala sa kuryo o hatid ng personal. Sa uulitin, ikaw ay natasang reporter ng lantad o kahina-hinalang elder o dependent adult abuse. Ikaw ang agad mag-ulat ito sa telepono sa mga kinauukulan. Ikaw rin ang nararapat magsumiti ng sanaysay sa loob ng 2 araw. Para sa iyo, ang batas ay maliwanag. Tungkulin mong personal ang mag-ulat. Michael, sa wakas,
nagawa mo na. Palilintikan ka ngayon. Ngayon! Sa paggawa mo ng ulat, tiyak iisipin mo kung ano ang susunod. Bagamat maaring di mo na malaman ang wakas, ang iyong ulat ang gawang puputol sa di kailangang pagdurusa. Aabutin ng ilang panahon bago makita ng inatasang reporter ang resulta ng kanyang naging pag-uulat. May ilang ahensyang nag-iimbestiga sa mga paraang lingid sa inatasang reporter. Bilang inatasang reporter, meron kang legal na obligasyon. Mabigat ang mga multang laan sa mga nagpabaya sa tungkuling pag-uulat. Ang pagpapabaya sa pag-uulat ay maselang issue. Mga multa ay mabigat. Kapag nagpabaya, maaari makulong ka ng hanggang 6 na buwan at magmulta ng $1,000. Kung may pinsala sa katawan o nauwi sa kamatayan, sanhi ng iyong pagpapabaya, ang parusa ay hanggang 1 taong pagkakulong at multang $5,000. Tayo ay seryoso at kikilos upang usigin ang mga pabaya sa atas na pag-uulat. Kinikilala ng batas ang iyong mahalagang tungkulin bilang isang inatasang reporter. Kaya ikaw ay pinaglaanan ng 2 mahalagang proteksyon. Ang una, kaligtasan mo sa sibil at kriminal responsibilidad. Kung ang isang empleyado ay mag-ulat, hindi magagawa ng kanyang among gumanti sa kanya sapagkat ang gayon ay tuwirang labag sa batas. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas na gumawa ng aksyon ang facility o may-ari laban sa nag-ulat. Sila ay masigasig at uusigin at ipagsasakdal. Ang ikalawang proteksyon, pananatiliing lihim ng iyong pag-uulat. Ang iyong pagkakakilanlan ay maaari lamang ilahad sa mga otorisadong ahensya ng investigasyon. Sino mang lumabag sa inyong kompidensyal na pagkatao ay lalapatan ng hanggang 6 na buwang pagkakulong or $500 na multa o pareho. Pananatilihin naming di kilala ang taong nag-ulat ng pang-aabuso upang ang facility ay mawala ng puwersang magpatupad ng anumang aksyon laban sa empleyado. Yaong may hinala o may obserbasyon ukol sa pang-aabuso ay dapat magulat. Simple lamang pagkat yaon ang batas. Sinabi ng batas, sila ay naatasan. Kung ikaw ay isang kawani sa facility, ikaw ay inatasang reporter. Kung di ka mag-uulat, lumalabag ka sa batas at maaaring dakpin. Ang batas at ang empleyado ay magkasangga. Ano ang nararapat nilang misyon? Na kung may abuso, sila ay isang team na handang proteksyonan ang elders. Sinabihan ko silang iulat ang lahat ng masaksiyang abuso. Kung sila ay may duda, iulat pa rin. Mas mainam na ito ay maiulat kaysa hindi. Hanggat di ka magmalasakit, ang pang-aabuso ay tuloy. Ang kawani o facility ay makaiiwas sa problema. Ang kawaning nakasaksi ng pang-aabuso ay may tungkuling aksyonan nito. Kung ito ba'y nangyari sa sariling ina o kapatid, gugustuhin ba niyang ito'y di mai-report? Ang inatasang taga-ulat ang unang hanay ng ating depensa. Kung sila ay tatahimik, ang mga pang-aabuso ay hindi maisisiwalat at hindi titigil. Legal mong tungkulin ang mag-ulat. Sa paraang ito, sumusunod ka sa batas. Sa hindi mo pag-uulat, sumusuway ka, ganoon ka simple. Ang pakay ay maliwanag, proteksyonan ang mga taong di kayang magtanggol sa sarili. Ang lahat ay magkarapatang maging ligtas sa sariling tahanan. Para sa marami, ang mga facilities ang kanilang tahanan. Mahina ang karamihan ng residente. Maraming walang kakayahang magtanggol sa sarili. Mas marami pang di kayang unawaing sila ay biktima ng pang-aabuso. Tungkulin mong sanggahin sila sa hirap at dusa. Ang ina ko ay sinilang sa Oklahoma. Mahal niya ang kanyang pamilya. Dito nakatutok ang puso niya. Gusto niyang mangisda. Yun nga lang, siya'y di gaanong sanay. Lagi siya tinutokso ni Itay. Lalo ang paghagis niya ng lambat. Pero gusto niya yon. Mahal niya ang kanyang simbahan, ang kanyang family church. Lagi siyang nakatatagpo ng simbahan kung saan siya ay laging masaya. Si Inay ay 92 nang manirahan dito sa nursing facility. Dumating siya noong Hunyo. Namatay ng Agosto. Nang gabing yon, walang ibang tumawag. Si Inay lang. Nais niyang malaman ko na may trouble siya sa nurse at tanurap niyang matindi ang problema. Nagsimula siyang dumanas ng mga sintomas ng atake sa puso. At alam nila yon. Sa edad na 92, pwedeng siya'y mawala na. 2 linggo,
1, 2 buwan, 1 pang taon o 2. Pero maaaring oras na niya. Maaaring dahil sa isang taong di gumawa ng tama.